app alert na naman tayo. May bago na naman loan app dito sa Google Play Store na sinubukan ko at naaprubahan ako. Guaranteed na ma-approve ka dito. Kahit wala kang payslip, no income proof, is pasok ka pa din dito. Well, have you heard this loan app naming Peso Maxi? Ganun yung basa ko Peso Maxi ata siya, no? Kasi itong loan app na ito, nagtitwitter kasi ako. Doon kasi ako madalas nag-i-scroll. Then nakita ko doon si Peso Maxi. Then binuksan ko siya, no? Na-intriga kasi ako dito. Alam niyo naman kapag mga ganitong loan app, lapitin tayo sa mga loan app. At available to download siya sa Google Play Store. Legit na new loan app po siya kasi wala po siyang ka-ratings dito sa Google Play Store, pero meron na siyang 500 plus downloads the moment na nakita ko tong loan app na ito. Bagong-bago nga lang siya, no? Dahil re-release niya lang this March 18, 2025, and then nag-update siya this March 29. Bagong-bago lang. Sabi niya dito, under na po siya kay JT Philippines Lending Technologies Incorporated. Tinignan natin siya sa SEC website, sa list of recorded online lending platform, kasi po ito ay online app. Kaya doon natin siya titingnan kung actively licensed to operate ba to. Hinanap ko po itong JT na to. Hindi ko po siya makita dito sa list of recorded online lending platform. Pero nandito siya sa list of lending companies. Registered siya doon as offline. Pero ang kailangan kasi po natin dito, naka-register dapat siya sa list of recorded online lending platform kasi loan app nga po ito, online application ito. Well, sabi niya dito, nagpapautang daw siya ng up to 30,000 pesos, fast approval, and then simple process. Secure daw yung ating data at information natin dito. Sabi ko nga sa inyo kanina, no, collateral siya na hinihingi, no, income certificate daw. So anyways, download natin para malaman natin. Then open natin yung app. Here po, we need to permit this mga contacts, SMS, phone, third party account. Sumisili po sila dito ng mga installed application natin, yung mga loan apps or mga apps po dito sa ating phone. So we need to permit this one, guys, kasi kung hindi tayo makakapag-continue. Hindi ko mapapasok tong loan app na ito. So dahil bago nga lang po tong loan app na ito, ako muna yung mag-try. Panoorin niyo po muna yung loan application process ko dito. Ngayon, kung magustuhan niyo siya, then go. Kung hindi naman, at nabigyan kayo ng heads up, nabigyan kayo ng awareness sa loan app na ito. Sinisilip nga kasi nila dito yung mga ibang apps or mga settings dito sa ating phone. Kaya we must be careful na lang kung karapat-dapat ba talaga siya, no? Kung maaasahan ba talaga siya or mapagkakatiwalaan ba tong loan app na ito. So anyways, continue lang tayo. So allow lang po natin tong mga to. Then after that, nandito na po tayo sa dashboard po ni Peso Maxi. So click lang po natin tong apply kasi wala namang ibang details dito. Actually, walang details masyado dito. Walang available amount, interest rate, loan term. So click lang natin tong apply. Walang choice So here po, we need to enter our mobile phone number here, and then click lang natin tong OTP login. I-send po sa phone number natin yung OTP, then i-fill up lang po natin dito. Then right after that, meron po ako maximum available amount to loan po dito na 36,000 pesos. Wow. At may interest siyang 1%. I don't know kung ito ay daily hindi ko pa alam, walang nakalagay. But may loan terms daw po siya ng up to 150 days. So click lang po natin tong apply, and then here po, nagre-require sila ng ating basic informations, includes loan purpose, education, marital status, addresses, and dito sa baba is the Facebook username, and gladly na lang is optional siya. Hindi siya required. Anyways, kapag optional, lalo pag Facebook pa hindi talaga ako nagpo-provide yan. Anyway, fill up ko lang tong aking basic information here, and then right after that, next tayo. Here po is the work information naman. So, fill upan lang po natin to. So, dito po, meron silang mga choices about housewife, unemployed, student, self-employed, at marami pa pong mga iba. So, kapag nilagay ko dito is unemployed, wala na po silang nire-require ng mga company details, income details, wala na. Ngayon, kapag nilagay ko is self-employed, kailangan natin mag-provide ng ating industry, monthly details, income details, yung mga ganun po. So, mas maigi na lang na unemployed. So, here po, I choose unemployed. After that, we need to give or we need to provide the contact information that they need. So, nagre-require po sila dito ng 3 lang naman po. So, dito po, magde-direct siya sa ating phone book list. Kaya, ready na natin yung ating contact reference kasi ito yung portion na nakakatamad gawin, di ba? Kasi mamimili ka dito ng relationship, ng ating phone number, ng name, yung mga ganun ba. Well, after providing the emergency contacts po, so, proceed tayo for the next step, which is the ID information na. So, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. So, pipili lang po tayo ng isa lang po dito. Yung mga naka-red dito na parang fire is ito yung mga recommended ID type
po. Pero we can choose din naman still nito. So, pili lang po tayo na isa dyan and then enter po natin yung ating ID number. I-upload lang po natin yung photo of our ID front and back. And then dito sa baba po, pipilapan po natin yung mga details natin dito manually like our name, birthday, and gender. Then after that is the self-verification na po and then provide lang po natin yan. And after that, move on tayo to the next step which is the withdrawal info na. So pipili tayo dito kung e-wallet ba or bank account yung i-provide natin dito as our disbursement or withdrawal method. So after that, hindi man lang po pinag-iisipan, meron po tayong loan amount dito. Meron po akong approved loan amount po dito na 1,000 pesos only. At payable lang siya for 7 days. At ang ma-receive ko na lang daw po is 600 pesos. So meron siyang mga breakdown of fees dito. Ang dami nilang mga na-require. Ang dami nilang mga charges and fees. Credit assessment fee, platform, service fee, account management fee, withdrawal service fee. Meron pa silang ganon. Meron din silang interest rate. Hala, ang dami. So all in all po, ang total ng fees niya po is 470. Pero ang ma-receive na lang natin is 600 pesos na lang po sa loan amount na 1,000 pesos. At nakakaloka yung kanyang repayment schedule. Sa first schedule po natin, within 7 days to pay, kailangan na natin bayaran tong 1,069.9 pesos. Nahiya sila dun sa 0.1 centavo sa schedule 2, which is magju pa to sa August pa. Grabe yung strategy nila. Nasa sinong niloloko nila sa ganitong pa-schedule repayment nila. Which is within 7 days pa lang, bawing-bawi na talaga sila. Parang almost 50% of the whole loan amount po. No? Yun yung mga fees and charges, interest rates po nila. Ito po yung effective interest rate po nila. Well, kapag mga ganito talaga kalala na mga fees and charges po, is talagang hindi ko po talaga nilo-loan to. Kasi para saan, di ba? Within 7 days to pay. Ang bilis lang po ng 7 days to pay. And grabe talaga. Grabe yung binabawas nila sa 1,000. 600 na lang yung ma-receive mo. Ang liit na nga lang loan amount mo. Maliit pa din yung matatanggap mo. Well, hindi ko po siya i-withdraw, guys. And tingnan natin kung pwedeng ma-delete tong loan up na ito since hindi ko naman kailangan na. So, gladly na lang na-delete naman po siya. So, may option to delete naman po tayo at na-delete ko po yung aking account dito. So, kayo ba? Payag kayo na gano'n na lang po yung ma-receive nyo sa loan amount na to, which is late na nga ng loan amount natin, then 50% plus lang yung ma-receive natin dito. Grabe, diba? It's up to you guys. Kung bet nyo pa rin to, nakita nyo naman yung buong proseso, madali lang mag-apply naman. Guaranteed din na ma-approve tayo dito. Pero nga, grabe din naman talaga ka-loan sharp yung loan up na ito. To be honest lang naman, no? Hindi ko siya sinisiraan, guys. Nag-a-assess lang ako. Base lang din naman, no, sa ino-offer nila sa akin. Sa kinatagal-tagal ko nang naglo-loan off review po. So, isa talaga, sumasabi ko naman na hindi rin talaga makatarungan dahil hindi naman din talaga siya nakatulong. Do kahit papaano, meron siyang pwedeng ipautang sa atin, pero grabe naman, hindi siya reasonable. But it's up to you pa din naman, no? Kasi wala akong magagawa, guys. Kung ipupush through pa rin nyo yung application nyo dito, wala akong magagawa doon. Pero at least, nabigyan ko kayo ng heads up, nabigyan ko kayo ng awareness dito sa loan up na ito. At again, you do you pa rin, no? Try at your own risk pa din. Kasi ako, hindi ko siya itatry. Tama na nalaman ko yung kanyang breakdown of payments, yung kanyang loan summary. Okay na ako na hindi utangin yung ganitong klase ng loan up. Since kabago-bago niya pa lang din. Don't worry, patuloy naman po ako sa inyong mag-a-update regarding sa mga bagong loan ups ngayon, guys, na bagong usbong. Titingnan natin kung yun ba ay legit, maaasahan, at mapagkakatiwalaan. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!